Soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you February 1 to 7, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, magkaibang personal reading at ang general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Anak, gumen. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nagtugma at hindi naman nangyari sa inyo, ibig sabihin lang noon ay hindi mo naman energy itong nakukuha natin. Para kay Libra. Tama na ba tayo? Okay. Tama na daw. Anak, gumin na. Chuto matiyo. Abanay. Diyan ka lang sa gilid. Para kay Libra. Please show me. Libra. Thank you. Meron iba dito, family sorrow. May mga pinagdadaan na iba, o relationship yan. Family or relationship. Okay, prying pan, trouble, or accusations. Ingat, Maring magkakaroon ng mga trouble o akusasyon. Maring magagaling to your family or karelasyon, sa nakita ko dito, or ikaw mag-aakusa or something. Anything, trouble and accusation. And meron tayo dito na makasariling tao. Yan. Pig. Baka iba sa inyo may alagang pig. O may tao dito na, basta beware, sa Kim at sarili lang iniisip niya. Hindi niya iniisip. Kumbaga baka ito yan, 'di ba? O kaya isa sa karelasyon mo, family man yan o karelasyon mo, kung sino man siya. And of the Tower, solid foundation, success with an effort. Kung gusto mo talaga na ayaw mo mawasak yung foundation na to, 'di ba? Kailangan mo bigyan ng effort. Pero kung isa sa inyo is nagiging sakim at may mga pang-aakusa, anytime pwede ito bumagsak. Pero nasa iyo yun, kung paano mo i-handle, kung saang parte yan. Relationship, trabaho, pera, kaibigan, family, anything. Flowers, there's a happiness. Ako nakikita dito. Mukhang kung may isang sitwasyon sa buhay mo, na kasi nandito si Fry Pan, tsaka si The Fig, kung itong tower na to is biglang gumuho, maaring may sumaya, Maaring iba naman sa inyo, o may mga mangyayari o magaganap sa buhay nyo na maaring mas magiging o na makakaramdam kayo ng kasiyahan. Ganyan, siguro may mga pupuntahan kayo or makakaramdam ka na sa isang tao ng happiness. Ganyan, anything, may happiness daw sa buhay mo. And may mga pansamantalang kalagayan, ako nakikita sa iyo, maring pansamantalang problema sa pera, o pansamantalang problema sa karelasyon, sa family, o kaya naman anything, o kaya trabaho, pang short term lang yun, hindi siya talaga hindi ka pa, hindi pa talaga permanent, 'di ba? O kaya meron kayong mga yung mga nagsa-sideline yan. Yung isa rin yun, pwede yun. 3, 24, 30, 26, 36. Baka itong mga number na to is edad mo or related sa birthday mo or anything. Baka related sa'yo yan, So nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon naman, parang nakita ko na to kanina. Hindi. Iba pala yun. Sabay parang nakita ko parang pareho, hindi pala. May mga sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago or magkakaroon ng distansya, either to a lovers, kasi we have the weeping willow and the tower. Ako nakita, maaring may nagkakaroon ng distance emotions. Ako nakikita sa'yo, o maaring kapamilya mo, lovers mo, yan, baka nagkakaroon kayo ng isang malaking problema,
o nagkakaroon ng lungkot, ako nakikita dito, or maaring may taong aalis or may umalis, no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon naman ng iba naman sa inyo is nagkakaroon ng kahit unti, papaano kasi nandito si flowers, kahit papaano, iniintindi mo yung bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon, sa nakikita ko dito. Ikaw yung nag-understanding siguro dito. Ilayo natin yung ano ko. Kasi delikado siya. Yun nakita, nagkakaroon siguro ng mga growth sa ibang aspeto ng buhay mo. Yan, siguro sa pera mo, sa relationship man yan. Kumbaga, may mga lack or may mga achievement or iba is extension, no? May mga extension. Limbawa, extension, anything, sa relationship, sa trabaho, anything extension. May mga positivity naman na parating sa'yo, ang nakita ko dito, kahit na medyo mahirap, sa nakita ko to, kahit na nagkakaroon ng emotions dito, no? Maring handud pa rin yung sitwasyon ng understanding kasi magiging malili ka. Kumbaga, handa yung pagiging maturity thinking mo dito sa nakikita ko dito. May mga iintindihin ka daw na bagay, na sitwasyon na kahit na mahirap, kahit na ikaw is ang nasasaktan dito, is iintindihin mo yun. No, kasi you want to grow and you want to achieve yung sitwasyon na yun, no? Sa nakita ko, trabaho man yan, anything, kung saan aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi dito na you have a wisdom or meron ka talagang karunungan how to resolve yung problema mo sa nakita ko dito. If you want to achieve, to fulfill, it's up to you. Kumbaga, ikaw yung gagawa nito. Yung pagigib ka talaga. Diba? Kung saan aspeto ng buhay mo. May nakikita rin ako dito na travel. Maaring iba dito may travel or may distance or may pinag-uusapan related ang vehicles. Hindi ko alam kung siguro naman walang namatayan. Diba? Kasi there's a big problem happen, sabi dito. O may mga pinagdadaanan ka na problema talaga. Kasi it's more on emotions. So, iba dito siguro is this a past situation, ano? Sa nakita ko dito. Siguro may mga bibili ng vehicles, magpapagawa ng vehicles, sasakyan ng bangka, barko, maglalayag, ganyan. Sa nakita ko dito, no? And then, may mga ano daw, merong isang bagay sa buhay mo na babalik yung self-confidence mo. Ganyan, unti-unti babalik yung ang pinoproblema ko ito si Cross. Kasi wife, kasi merong isang kalungkutan ako na nakikita sa'yo. Kumbaga, siguro this the past, pero kung nakikita ko ito, magkakaroon ng growth eh. Siguro may mga burden o may mga big problem ka na pagdadaanan. Pero sinasabi dito, have faith kasi magkakaroon siya ng pagsasayos, ganyan. Maaari naman may tao na in a sadness situation, tapos tutulungan mo siya, ganyan. Or vice versa, tutulungan mo siya or siya ang tutulong sa'yo. No, kung sino man itong tao na to. Yun, there's an abundance ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, magkakaroon ng recovery sa ibang aspeto ng buhay mo kasi nandito rin si horse. Ganyan. May mga magre-reflect sa isip mo. Siguro mga past situation mo. Ganyan. May mga reflection from the past. No? More trust to your instinct or intuition this time, sa nakita ko dito. May tao daw na crush ka or hahanga sa'yo or nagkaka-crush ka or na magkaka-crush sa'yo. Ganun. Maaari iba sa inyo, long distance situation or long distance relationship sa nakita ko dito. Tingnan natin. We have the Aries, Pisces, Capricorn, and Scorpio, and Leo. Parang may tao dito na wala siyang love sa'yo.
Pero may tao dito na nagkakaroon ng acceptance na alam niya na hindi siya yung mahal ng tao na yun. O walang nararamdaman yung tao na yun sa kanya. Yan ang nakikita ko dito. May mga iniisip-isip kayo gabi-gabi, no? Hindi nyo pagsisiyasat ng sarili nyo. May mga, parang you're thinking for something sa mga katotohanan, paano maresolbahan, o kaya hindi yung sitwasyon na if, urong-sulong kasi yung actions mo sa nakita ko dito. Siguro may mga bagay kang iniisip, paano i-withdraw o mag-retire to a work or a relationship na to. May mga iniisip ka daw na situation, no? Ano ba yan? Ano yan? Andito yung sitwasyon na you want to find peace sa buhay mo, no? Kasi you want to be stable sa nakikita ko dito. Kaso, kasi ang nakita ko dito, you want, nalilito ka, hindi ka makapag-desisyon, alam mo yun? Sa nakita ko dito, parang you're in a painful situation or hindi yun talaga yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng choices in life. Pero meron kang, nakikita ko sa'yo, you want peace. O gusto mo talaga ng maging stable yung buhay mo o yung sitwasyon na to. Pero ang nakikita ko dito is nahihirapan ka magdesisyon. If you want to crossroad or hindi, or gawin or hindi, or decision making, ito, no, sa nakita ko dito. Nandun yung paghihintay ng mga bakit ganun? Parang nandito ka sa situation na parang you're waiting for something. Parang nag-i-invest ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na ang tagal pero nakakaramdam ka ng hirap dun sa part na yun. Maaring in relationship, maaring sa work, anything situation. Maaring sa pera, ganun. Parang hindi yung try to invest pero ang nakikita ko sa'yo is not stable yung part na yun, no? Sa nakikita ko. Parang nagkakaroon ng mga problema, struggle, ganyan sa nakita ko dito. And then, sa iba naman sa inyo, maaaring may mga binilak na kayo sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. Or mga hindi na kayo nag-uusap or hindi kayo talaga gaano nag-uusap ng tao na to. Sa nakita ko dito. Someone want to talk. Gusto niya kausapin. Maaaring you will receive some text or message sa tao na to. Maaaring ikaw magte-text or siya ang magte-text sa'yo. Ang nakita ko, gusto niya ng pag-uusap or reconciliation. Itong nakikita ko dito. Parang gusto niya sumurrender sa isang challenge o sa isang pinagdadaanan na isang sitwasyon sa buhay o sitwasyon na to, no? Sa nakita ko dito. Pero, ang nakikita ko sa kanya, natatakot siya. Oo, nagkakaroon siya na hindi niya alam. Either natatakot siya or hindi niya alam paano kanya kakausapin, ano sasabihin niya sa'yo, tatawagan ka ba niya, iti-text ka ba niya, hindi niya alam kung paano siya mag-move. Parang nandito siya sa sitwasyon na ina-analyze niya yung situation, naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon na tamang oras para gawin yung part na yun. Sa nakita ko. Sa ngayon kasi, hindi siya makapag-desisyon doon. Tingnan natin kung anong balak mo. Anong niya? Anong mo? Bakit gusto mo kumontak? Hindi kayo pare-pareho nito, hindi kayo pare-pareho nito. Kasi ang dami yung energy. Gusto niya mag-sorry sa'yo Itong tao na to. O kaya they offering you something. Ang nakita ko dito. Pero wala siyang kilos. Hindi ko nakikita. Naguguluhan kasi siya sa ngayon Devil type ang lumabas sa kanya, no? Medyo hindi maganda. Medyo kung titingnan ko dito kung ano yung pakay niya, bakit siya makikiconnect sa'yo. Kasi itong tao na to medyo may pagkasaking. May pagkamakasarili. Sa nakita ko to, maaring itong tao na to is nagkaroon kayo ng hindi magandang relationship in the past, no? Or maaring karelasyon mo na to ngayon,
na maaring nagkakaroon ka ng painful situation dito pero naghihintay ka pa rin na magkaroon dito ng recovery, no? Sa nakikita ko dito or magkaroon ng pagbabago. Pero ang nakikita ko dito, hindi ko pa nakikita na magbabago siya. Hindi ko nakikita. Sorry sa ganun. Hindi ko pa nakikita sa ngayon, ha? Kasi devil yung lumabas sa kanya. Tapos, yung iba dito is, siguro, magulang nyo to, ganyan. Iba dito, karelasyon nyo to, o kapatid nyo. Sa iba ganun. Pero itong tao na to, medyo may pagkaan to, sa Kim. Sarili niya, iniisip niya. O iba naman sa inyo, maybe din yung sitwasyon na you are trapped in a situation na may mga gusto kayong gawin, pero natatrap ka. Hindi ka makaalis, hindi ka makapag-desisyon sa gusto mong destination na puntahan. Walang result pa. Hindi nyo pa ma-release yung sarili nyo doon, kumbaga. May hihingi ng apology, ano? Pero ang nakikita ko sa, may hihingi ng apology. Parang they want a new beginning again. Sa nakita ko, gusto niya ma-achieve uli yung situation na to. Pero, they want a new beginning eh. Sa nakita ko. Pero medyo mabagal yung ano niya. Gusto niya ng new beginning dito. Andito yung nakikita ko sa kanya na maaring may mga pinagtatanungan pa siya. O kaya may mga inaalam pa siya. May doubt pa kasi siya to move forward sa'yo. Or to connect sa'yo, no? Itong tao na to. Sa nakikita ko. Iba dito anak niyo to. O kaya, iba dito anak niyo. Anak niyo. Iba dito mga bago niyong karelasyon to. Pero sinasabi to, you need to be aware, no? Itong tao na to, yun nga, sabi ko, may gustong makipag-apology, ako nakikita. No? Ang iba naman sa inyo is, may tao dito na you are waiting na maaring may nangutang sa inyo. Tapos, maaring naghihintay kayo ng kabayaran o magbayad ng utang dito, no? Pero ang nakikita ko medyo matagal na ata tong utang na to or may mangungutang sa'yo na maaring matagal ang pagbabayad. May hihingi ng tulong. Either hihiram siya ng pera or manghihingi. Parang may ganun ako nakikita. Money related. Ako nakikita sa inyo. Either tutulungan mo siya, ganyan. Magkakaroon ng dealing, kumbaga. Magkakaroon ng pag-uusap when it comes to money. Yan, iba siguro sa inyo dito, hihingi ng tulong to, o mangungutang, manghihiram. Ganyan. O kaya, iba dito is naghihintay ka ng bayaran ka niya, pero sa nakikita ko dito, medyo matatagalan ata ito. No? Kung may mangungutang naman sa inyo, medyo matatagalan din ito sa nakikita ko dito. Pwede ko pang may mga hinihintay pa. Tingnan natin. Nahihingi sa'yo ng tulong. May nag-iisip na gusto niyang humiram ng pera o humingi ng tulong. Apart of the family o kasama sa trabaho. Yun ang nakikita ko. Kakilala mo siya, syempre. Maaring wala kayong pag-uusap nito, pero parang gusto niyang humingi ng tulong sa iyo. Baka mangungutang. Sabi niya, pag nangutang alam niya na yung sagot dyan. Sabi mo, next question please. Ay, ganun. Iba dito, family, ano? Sorry ha, pinutol ko siya.
Nagkaroon ng emergency. Emergency, ate, ano yun? Oh, bumaba ako sa baba. Asan na ako? Nalito na. Yon ang nakikita ko dito, no? Dito sa sitwasyon na to. Sa ngayon, sa nakikita ko naman dito sa pangalawa is may mga bagay o may mga idea ka o isang situation sa buhay mo na nakita ko na medyo napipressure ka or mapipressure ka, no? Siguro a part of your family o kaya sa anak mo, isang bata o sa karelasyon mo to, yan. Kung saan o sa trabaho mo, ganyan. No, handun yung sitwasyon na medyo may mapipressure ka. Iba sa inyo, dalawa anak niyo? O karelasyon yan. Sa sobra, yeah, may pressure. Sa iba dito trabaho eh. Sa karelasyon trabaho eh. May mga pressure, nagkakaroon, parang may mga sitwasyon na magiging weak ka o iintindihin mo na lang yung sitwasyon na yun dahil yun na yun. Parang ganun na nakikita ko sa'yo. May mga ganung part ng situation mo. May tao dito na wala siyang nararamdaman sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo dito ha. Wala siyang nararamdaman sa'yo. Kung titignan ko siya is, doon siya sa part na bahala na. Bahala na part. Ganon ang nakikita ko dito. Parang, bahala na kung anong mangyari, edi fine. Parang hindi siya willing na mag-effort sa bagay, sa sitwasyon o sa relasyon o sa pangyayari na to. Mari ikaw or vice versa. Hindi siya ganun ka-interest, kumbaga, na maaring doon is napipressure ka o kaya may mga sitwasyon sa'yo na mapipressure ka talaga. Meron ditong marang may tao na medyo may pagka-immature. Ako nakita, may pagka-immature, either your relationship, basta kuhanin mo kung ikaw ito or vice versa. May taong immature, may tao dito na hindi siya pwedeng ikasal eh. Hindi siya pwedeng ikasal. Hindi ko alam why. Siguro, yung isa is may family na, o kaya may dalawa siyang anak, o kaya naman, ikaw, vice versa, o kaya naman, yun nga, ikaw may family o siya may family, kaya hindi pwede kayo ikasal, o kaya naman is pareho kayo ng relationship, babae, lalaki. Pareho kayo ng gender, kumbaga. O kaya naman, itong taon na to is, meron silang pinaniniwalaan na kalakaran doon sa sinasamba niya. Ganun, sa nakita ko dito. Kaya maaaring may tao dito na hindi kayo pwede ikasal. Iba sa inyo, makakaramdam daw kayo ng pagka-boring. Yan. Yung baga magka-boring, maaaring makakaramdam kayo ng pagkainip sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo na pinipilit mong i-accept yung isang bagay sa buhay mo. Pero nagkakaroon ka ng nagiging masyado ka emotional kasi hindi ito nagiging stable sa'yo. Pinipilit mo siyang magkaroon ng, kumbaga, halimbawa, sa relationship pinipilit mo na maging okay yung relationship. Pero hindi siya talaga okay. No? Iba naman dito related to money. Pinipilit mo pa ring balansehin yung money mo, pero ang nakikita ko sa iyo is hindi mo makayang balansehin ito. Kasi ang nakikita ko is wala siyang organized situation, no? Kailangan magkaroon ka ng totally balancing kasi ang nakikita ko with comes sa iba sa inyo sa money ay hindi siya nagiging stable, no? Ganun din sa relationship. Walang nag-growth, kumbaga, sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is may tao kasi ako nakikita na sinungaling siya. Malapit sa puso mo. Malapit to sa'yo, actually. Malapit to sa'yo. Parang may taong nanggagamit. May tao na user, manggagamit, napaka-dishonest, makasarili, sakim. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon.
Di ko alam kung itong tao na 'to is may trabaho siya o wala, or mas giving ka lang talaga sa nakita ko dito. Hindi, parang wala siyang pakialam sa situation kung meron o wala. Parang hindi niya iniisip 'yon na magkaroon ng stability sa nakita ko, or maaaring wala lang din siyang magawa, 'no? Pero 'yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi ko talaga nakikitang stable siya. Parang kasi hindi naman siya kumikilos, eh. Mm. Sinungaling pala 'to. Okay. Iba sa inyo ano 'no, 1 or 3 ang anak. Okay, iba dito naman is meron daw dito na tao na user, sinungaling, maaaring iba sa inyo nakakausap niyo na 'to by internet, 'no, or nakakausap na siya in a person, ganyan. Sinungaling, babaero, lalakero, sneaky, user. Ano siya, may pagka-ano siya, kuhanin mo lang sa'yo doon. Basta, there's a corruption or corrupt. Yun nga, corrupt is ano, parang mga sinungaling, parang gagamitin ka niya dahil sa needs niya, ganyan. Yung parang mga ano, hindi man ganun kalaki yung kahingi niya sa'yo, pero gagamitin ka niya na dahil sa pera, ganyan. Tumidikit siya sa mga tao na, na kaya siyang suportahan when it comes sa needs niya, ganun. Ang nakikita ko. I hope gamitin mo yung gamitin mo yung utak mo. Pero nasa inyo to, nasa inyo pa rin to. Nasa inyo pa rin to. No? Kayo naman ang ano eh. Kayo, nagiging unfair kasi itong tao na to sa nakita ko dito. Wala siyang pakialam eh. Parang wala siyang pakialam kung sino yung masaktan o hindi. Sa nakita ko dito. It's more on money. Ang nakita ko to. May hidden siya at may secret. Maaaring may mga sinisikreto sa sayo. Yun ang nakita ko dito. Maaaring iba dito, matagal nyo na to kilala. O kaya, hindi man siya ganun ka gold digger, pero ginagamit ka niya. Ano mo yun? Ganun. Hindi siya marunong maaway. Yun. Arigatou namaste, God bless. Anak